Welcome sa ating Paaralan sa Himpapawid. Ito po ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Nagpapasalamat na kayo ay nagawi sa video ito. Gusto ko pong tingnan at ating aralin ang nangyari sa ating budget ngayong 2024 para sa 2025. Kasi itong budget natin ngayon ay naging controversial dahilan doon sa mga bagong nilagay ng mga limos. I don't know how you call that in Tagalog, but yeah, parang abuloy. Ano ba tawag yan? It's more on sa patay yung binabanggit ko eh. Yan ay tulong. Okay, ayuda. Yeah, that's the word. Hindi ko mahanap-hanap kaagad. I think I'll have to remove this nag-reflect. Now, kung ating titingnan, ang ating education department, the Department of Education, bilang isang guro sa loob ng departamento, ang dami hong kulang sa ating school. Wala ho tayong matinong library. Wala pong ganun. Ang ating computer laboratory, iilan lang hong computer. And then you have so many students. Tapos, ang ginawa ng ating kongreso, na na-approve nila yung budget sa BICAM o bicameral hearing, tinanggalan pa nila ng initially it was 12 billion. Then later on parang lumabas na 10 billion. Excuse me. But that is a big chunk of money na nawala sa DepEd. Ilang computer din yun. Ilang eskwelahan din yun matutulungan na malagyan. Our public education needs support. Not only from the people who are actually stakeholders, but we need that kind of support from our Congress. But obviously, our Congress today is the enemy of our public education. Well, good for them. Most of those guys in the Senate, the Villars, of course, Mark did not sign, but his mommy signed it. Most of them were educated not from our public schools, but from expensive, exclusive private schools. Kaya hindi nila ramdam yan eh. Of course, yung iba hindi naman nag-sign. But most of those guys na pumirma, they're trying to paralyze yung ating mahina ng edukasyon. And then, naghahanap nung ang ating score sa PISA mababa, naghahanap. Ba't mahina daw yung nagawang training? Mahina yung ating naibigay na result. Abay, tanggalan nyo pa ng budget. Diba? Wala ngang computer. How could you improve these kids? You see, sa mundo ngayon, ang ating usapan ay hindi lang capacity to operate, but deeper expertise in manipulation of computer programs. Ay kung halos wala kang computer, how much more yung computer program? Diba? Halos computer. You go to public schools. Mayroong computer lab, walang computer. And then, nag-i-expect yung Congress, ang ating Senado at ang ating mababang kapulungan, nag-i-expect kayo that we will produce better students. Shape up, ha? Mga kongresista. Mukhang mali yatang pinasukan yung trabaho. Hindi yung serbisyo publiko sa inyo. And then, wonder of wonders, yung ating COMELEC pumayag na mamigay ng akap ang mga politiko ngayong election time.
which is like it's coming next few days. We have January. And of course, election is just around the corner. Can you imagine this? Ano nangyayari sa ating kongreso ngayon? Nabubulok na ba? It's a shame. Itong mga taong ito, hindi kakampi ng bayan, kaaway ng taong bayan. You are ashamed. Grabe yun si Asedre, pumirma din yun. Yung mga sikat-sikat dyan sa kongreso, na kunyari, tutulong sa taong bayan. Hindi. Pang vote buying ba yan? Akap. Pang vote buying ba yan? Mukhang ganun eh. You are not really concerned kung anong mangyayari sa mga kabataan. Ay sino pang darating naman na leader nitong bansa? Di ba itong mga kabataan ngayon? Wala namang iba na eh. Ha? Saan ba kayo mangunguha ng mga future leader nitong Pilipinas? Sa Japan? Sa Mars? Bay, sangkater bang matalino itong mga congressman natin mag-isip ha? Malalim. Ang tama. Imagine. Hirap na yung ating edukasyon. Bawasan yung pundo sa halip na dagdagan. Tapos gumawa kayo ng walang kakwenta-kwentang programa para utuin naman ang mga tao, nakadamihan ng ibubo, uutuin na naman ninyo. Kasi nga, ang tingin nyo lang talaga sa kanila, mga uto-uto. Di ba? So, bibigyan nyo ng 5,000, o ayan, bobo ka kasi. Ayan, 5,000, bagay sa'yo. Bobo ka eh. And then we tolerate it. Ang ating taong bayan, we just keep on accepting money from these people. We are not showing them our power as people, as voters, to make them realize that we hold that power in our hands. That we determine who among these idiots will become our stupid representative in the Congress. Who eventually will become our enemy. Hindi nakatulong ng bayan. Kaaway ng taong bayan. Kongreso na hindi para sa tao, para sa mga sarili nila. Iba itong liderato ni Romualdez, para sa kanya. Abay, piste na ang labas nyo. Alam niyo ba yung piste, mga congressman? Kayo yun. Kalaban kayo ng taong bayan. Kalaban kayo ng kaunlaran. Kayo atang pinaka-worst na klase ng kongreso mayroon ng Pilipinas. Pang ilan to? 20th Congress ba to? Pinakawalang kwentang kongreso. PhilHealth, tinanggalan nyo ng pundo. Wala nang backup fund yung PhilHealth. Gagamitin nila yung kanilang reserve. Di nyo narinig yung mga utak nyo? Reserve. Gagamitin nyo. PhilHealth. Makapaghanap kayo sa PhilHealth. Bungga. Kayo yung walang kwenta. Taong gobyerno kayo. Nag-apply kayo na maging tao ng kongreso but you are not faithful to your duty bilang mga representative ng taong bayan. Di nyo magawa yung trabaho nyo. Madami sa inyo hindi lang marunong mag-Ingles, hindi marunong mag-isip. Nakakahiya na kongreso mayroon tayo ngayon. Well, ibubuto pa rin yan. Di ba? Konting akap lang, ibubuto na yan. Yan ang problema sa atin, mga taong bayan. Madaling mauto ng mga politiko.
Mabigyan lang ng 5,000, wala na. Tingnan mo dito sa Parañaque. Ito si Tambunting. Oh. May project yung overpass. Dalawa yan. Ewan ko kung mayroon pang iba yan. Can you imagine? Nilagyan ng elevator na walang connection sa kuryente. Then, laki ng budget. Wala naman pala yung connection. Ba't nilagyan mo pa ng elevator? Di nagdoble-doble yung budget ng overpass na yan. Samantalang kung wala din naman lang palang kuryente yan, ay di sana wala ng elevator na nilagay para naging mura ang gastos ng gobyerno. Pero napaka-estupido ng maraming tao. Ibubuto pa rin si Tambunting kahit halata na ang ginagawa nito ay panluloko lang sa bayan. See? Kongresista yan. Oh. Kongresista? Can you imagine these people? Opisyal ng gobyerno, ang niloloko ang ano? Ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng gobyerno, ang taong bayan. Kasi nga ang tao, hindi marunong mag-isip ng mabuti upang labanan ang pang-aabuso na ito ng mga politiko. It is a sad reality that our society is becoming a mere ang hirap sabihin yung word. Tagalogin natin. Nagiging basahan na apakan para mas maintindihan. Just a rug. Yan ang taong bayan sa mata ng mga politiko na nasa Kongreso. Mga basahan lang kwenta. Apak-apakan lang nila. Removing the fund for public health para mapagbigyan kayo ng mga kongresista ng pambili nyo ng boto. Ha? Ba? I don't know. Pero nasa taong bayan pa rin. Kabayan, ano bang pasya nyo? Ibuboto nyo pa itong mga manlulokong to? Ha? Kung hindi ka nahawa sa sarili mo, bay gawin mo. Iboto mo pa rin sila. O ang tingin nyo sa sarili nyo ay hindi lang uto-uto, ituloy nyo. Iboto nyo sila. Dahil pinapakita nyo kung gagawin nyo yan na wala na kayong respeto sa mga sarili nyo bilang mga taong bayan. Kayo ang pinanggagalingan ng kapangyarihan, pero nagagawa nating patuloy na yurakan ang dignidad natin itong mga politiko na kuno ay magsiservisyo sa bayan, pero ang katotohanan, sarili nila ang kanilang pinaglilingkuran. Nakakahiya. Pero yan ang mayroon tayo ngayon. Kongreso na kalaban ng mga Pilipino. Sa lahat, magandang gabi, magandang umaga, anumang oras ho na mapanood ninyo ito. Sana kayo pagpalain ng Diyos. Please subscribe and like if possible, or you can comment if you have something to say. I would like to hear you. I would like to respond to you if ever you have anything to say about this topic. I would really like to hear your idea about this. We'll be talking some more on this line, but right now, nakakadismaya lang talaga. So, hindi ko lang mapigilan sarili ko. I would just like to bring this up. I just want to speak out my mind about these matters. Nakakahiya that we have this Congress practically not useful para sa tao. They are only mindful of what they can get to preserve them in the office. What a shame. Thank you sa lahat sa inyo. And bye-bye.